Hallelujah. Once again, happy Sabbath sa ating lahat mga kapatid. At sa araw na ito na ating ginugunita, sineselebrate ang banal na araw ng kapahingahan na ibinilin sa atin ng ating Ama upang ito ipakagbanalin. Sa oras nito mga kapatid, meron tayong ibabahaging mga salita ng ating layam na siyang magpapaalala sa atin. Isa itong babala sa bawat isa upang tayo'y patuloy na makikinig at pakikinggan ang kanyang mga salita sa lahat ng aspeto na ipapahintulot niya. Whether it is in the written scriptures, sa tinatawag natin ngayon na Biblia, or in the heart, in our heart, in dreams, whatsoever mga kapatid. Dahil ang ating Elohim, ang ating alahayam ay magbibigay sa bawat isa ng babala, magbibigay ng pakikipag-usap sa atin sa lahat ng pamamaraan, sa lahat ng aspeto. Hallelujah. So mga kapatid, pagtiyagaan nyo na lang yung may mga sudden disturbance ng mga makina or whatsoever, dahil nandito tayo sa malapit tayo sa pantalan. Okay? Maraming mga pump boat, mga bangka na nag-asialisan, nagdadatingan. Ngunit hindi ito bigay sa atin ng hadlang upang patuloy nating pagninilay-nilayan ang salita ng ating alahayam. So, ang ating topic ngayon, ang ating pagninilay-nilayan ngayon mga kapatid, itong tinatawag na hardening of heart from hearing of the words of Yahweh causes famine of His words. So, ang patuloy na pagpapatigas sa ating mga puso, patuloy na pagpapatigas ng ating liig, patuloy na pag-i-ignore ng mga salita, sa mga salita ng ating alahayam sa kahit anong paraan, whether it is from your reading by His Word, from the scriptures, from the Bible, or from hearing of someone telling you the words of Elohim is a dangerous thing, because mapapatunayan natin ito sa pamamagitan ng pagkuha natin ng mga referensya ng kasulatan sa kanyang mga salita. Medyo marami-rami tayong mga referensya, kukunin mga referensya sa salita ng ating alahayam, ng ating Elohim, upang magiging babala sa atin. It is a precautionary measures, kumbaga, sa bawat mananampalataya, sa mga nagsisikap, okay, na makasunod sa kalooban ng ating Elohim. There are so many ways of having the words of our Elohim, so that we can follow, we can obey His commandments, His laws.
But sad to say, there are some individuals that we have observed na medyo matatawag natin taken for granted or whatsoever ang kanilang pananampalataya sa ating Elohim. Don't get me wrong, mga kapatid, I am not judging this way, but even kayo naman mga kapatid, meron kayong mga nararanasan, mga naobserbahan sa inyong kapaligiran na may mga some individuals na sometimes, somehow, somewhere, they are trying to follow the decrees of our Elohim, but suddenly they left what they have known. Kaya lang patuloy tayong magpapaalala, lalong-lalo na sa atin, sa bawat isa sa atin na nagsisikap na masunod ang kalooban ng ating Elohim. Ipapakita lang natin dito mga kapatid kung ano ang kahihinatnan, ano ang resulta kapag patuloy nating pinapatigas ang ating mga puso, ang ating mga damdamin, ang ating pag-iisip, ang ating pakiramdam sa pagsulot o sa pakikinig sa mga babala, sa mga salita ng ating alahayam in some ways and in other ways. Okay? So babasahin natin mga kapatid ang sulat ni Prophet Amos sa chapter 8 verse 11 and 12 and Isaiah chapter 55 verse 6. Okay. Ito ang nasusulat sa Amos chapter 8 verse 11, New International Version. The days are coming, declares sovereign Yahweh, when I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the words of Yahweh. People will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of Yahweh, but they will not find it. So mga kapatid, nakakatakot. It is alarming concerning this prophecy. It is a prophecy by Prophet Amos sa kanyang kapanahunan. Pinapahintulot or binigay ng ating Ama ang kanyang salita sa pamamagitan ni Prophet Amos na darating ang mga araw. Darating ang mga araw na ang ating alahayam ay magbibigay or magpapadala ng kagutuman. Hindi kagutuman sa pagkain pisikal, kundi kagutuman sa kanyang salita. Bakit ito pinaparating ng ating Ama sa ating mga ninuno, una sa lahat sa kapanahunan nila ni Prophet Amos? But it is a prophecy, so it is possibility na kasama tayo sa propesiyang ito or sa ating kapanahunan ito mangyayari. Kaya magiging aware sana ang bawat isa, lalong-lalo na sa mga mananampalataya, na darating ang panahon. Kaya tatalakayin natin ano ba ang dapat nating gawin. So babasahin ko muna mga kapatid ang sinasabi ni Prophet Isaiah dito sa chapter 55 verse 6, kung ano ang kanyang tinuran sa salita na binigay ng ating Ama kay Prophet Amos. Sabi niya dito, Seek Yahuwah
while he may be found. Call on him while he is near. So, ang tambag, ang salita ni Prophet Isaiah sa bawat mananampalataya sa bayan, sa lipi ni Israel, sabi niya, hanapin niyo ang ating Ama. Hanapin niyo muna. Hanapin niyo ang ating Alhayam, ang ating Elohim. Hanapin niyo si Abba Yahuwah nang siya'y matatagpuan pa. Dumulog kayo sa Kanya ngayong nasa malapit pa lang siya. So, mga kapatid, itong mga propesiyang ito ng mga propeta patuloy pa na applicable sa bawat isa sa atin hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Bakit? Bakit ko nasabi ang ganito? Dahil hindi pa dumating ang punto na may judgment ang gagawin ang ating Alhayam, ang ating Elohim. Hindi pa dumarating ang panahon ng propesiyang hahatulan na niya ang sanlibutan. The great judgment na darating sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating Messiah, na He is not a Savior that time, but He is a Judge. He will reign as a King and Judge in this earth. So, kaya tayo, mga kapatid, mga kaibigan, patuloy na nagpapaalala, nag-i-encourage sa bawat isa upang hindi tayo mapariwara at hindi tayo mahahanay sa mga sasabihan niyang, flee from me, you evildoers. Okay? So, mga kapatid, may imbitasyon ang ating Ama. Our Elohim has an invitation to each and everyone. Mula pa noon, sa kapanahunan pa ni Moses, nagsulat si Moses ng kahaba-haba at karami-rami mga pagsusulat upang tatalakayin ng bawat henerasyon. At isa sa mga sinulat ni Moses na sinabi ng Ama sa chapter 12 verse 6 ng Numbers, Book of Numbers. Ito ang kanyang sinabi. Numbers chapter 12 verse 6. He said, listen to my words. When there is a prophet among you, I, Yahuwah, reveal myself to them. In vision, I speak to them in dreams. Ngayon, may mga propeta pa ba sa ating kapanahunan ngayon? Physically? Baka sasabihin yung wala ng propeta physically sa ngayon. I don't think so. Because our Elohim is a magnificent and almighty Elohim. He can do everything. And He can manifest anyone. Just to deliver His word. Just to say the words of Him. Upang mabigyan ng babala ang kanyang mga lipi. Okay.
nasa sa atin na, nasa tao na kung papakinggan niya ito o hindi. Dahil binigyan naman niya tayo, binigyan naman niya ang tao ng free will. Free will is to have yung alam mo ang dapat mong gawin. Alam mo ang mabuti at masama. Okay. So, more on references tayo mga kapatid. More on references tayo from the Holy Scripture. Isa sa mga referensya na ating kinuha sa imbitasyon ng ating Elohim sa bawat isa. Prophet David nagsasabi dito sa Psalms chapter 78 verse 1. At ito ang sinasabi ng Ama sa kasulatang ito. My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. Ito ang sinasalita ng ating Elohim through the mouth of David. Sabi niya, my people, hear my teaching. Pakinggan nyo ang aking mga itinuro. Listen to my words of my mouth. Pakinggan nyo ang mga salita na nanggagaling sa aking mga bibig. Sa aking bibig, I mean. This is one of the invitations from our Elohim to each and every one. He urges us, each and every one, He urges of listening of His teachings. He urges us to hear His words from His mouth, through the mouths of the prophets, through the mouths of everyone. Na siyang gagamitin niya sa bawat panahon at sa bawat pagkakataon. Hindi natin masasabi mga kapatid na hindi na gumamit ang ating Elohim ng tao ngayon dahil most of the people today is full of arrogance and full of deceit. Masama na ang mga tao sa ngayon. May pagkakaiba ba sa kapanahunan ng ating mga ancestors, ng ating mga patriarchs? Wala sigurong pagkakaiba maliban sa panahon. Maliban sa siglo. But wrongdoings, bad attitudes, it's all the same. Yung pagka-arrogante, yung pagpapawalang halaga sa kanyang mga utos, it's all the same. Disobedient pa rin. Adultery, idolatry, yun ang lalong-lalo na idolatry, yun ang kinamumunghian ng ating Ama. Kaya sabi niya, listen to my words. Hear my teachings. Patuloy siyang nag-iimbita. Patuloy siyang nagsusumamo. Even though we are His creation, but He gives us a great value. Each and every one. Kaya nga ito sana ang ating pag-iisipan, pag-nilayan ng mabuti mga kapatid. Who are we? That is why every time I meditate, every time I have unquiet time,
I say to myself and I say to our Elohim, Abba, who am I? Who am I na binigyan mo ng pansin, binigyan mo ng oras, binigyan mo ng pagpapahalaga? What my worth? Sino ba talaga ako? Kaya nga naalala ko yung awitin, inaawit natin kanina mga kapatid, na sino ba talaga ako? Bakit binigyan mo ako ng pansin? Walang kabutihan na nagawa ko. Walang kabutihan sa akin. Pero bakit? Ito sana ang ating bigyan ng pansin, mga kapatid. There are so many times and so much invitations that our Elohim had. In Isaiah chapter 1 verse 10, sinabi niya sa mga bibig, sa pamamagitan ng bibig ni Isaiah, sabi niya, "Hear the words of Yahweh, you rulers of Sodom. Listen to the instructions of your Elohim, you people of Gomorrah." See? Even before, what is Sodom and Gomorrah? How about these cities? And how about these people of these cities? How wrongdoings they have? How their doings na nakakapagbigay ng silakbo ng damdamin ng ating Elohim. They are stubborn. They are wicked people. They do what they want to be. Kung ano ang maiisip nila, ginagawa na nila. Just like what we have today. Kung mapapansin natin sa ating kapaligiran ngayon. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, tao sa hayop. Naglipana na ang mga bisexual. Naglipana na ang mga transgender. Naglipana na ang mga nagpakababaeng mga lalaki. Nagpakalalaking mga babae. That's the picture of the city of Sodom and Gomorrah before. That is why our Elohim sent them His wrath. Send them His anger. But take note, before He throw His anger of that city, He has an invitation. He mixed His words here sa pamamagitan ni Abraham, sa pamamagitan ni Lot. Did you remember, mga kapatid, nakikipag-bargain pa nga si Abraham sa ating Elohim na wag itutuloy ang kanyang binabalak na paggunaw sa Sodoma at sa Gomorrah, just for the sake of a few righteous people. Diba? Pinagbigyan nga ng ating Elohim, ng ating alahayam si Abraham. Okay, go ahead, census tayo. Just take a look, brethren, friends, sa ating kapanahonan ngayon.
May apply kaya natin ito sa ating Elohim? Masasabi kaya natin sa ating Elohim? Tika lang. Ayan. Maintindihan nyo mga kapatid ang aking sinasabi ngayon. First, kung matatapos natin na pagninilay-nilayan, mababasa ang ating naihanda ngayong mga referensya sa kasulatan. Why? Okay. So, another invitation, proof of invitations of our Elohim na ibinahagi niya noon pa man sa ating mga ancestor at hanggang ngayon, because this is a prophecy, because the prophet says. Okay, in Isaiah chapter 50 verse 4, sabi niya dito, part of invitations of our Elohim. The sovereign Jehovah has given me a well-instructed tongue to know the word that sustain the weary. He wakens me morning by morning. Weakens my ear to listen like one being instructed. Yun ang sinabi ni Prophet Isaiah. At yun kahalaga ang tao para sa kanya, para sa ating Elohim. Kaya nga si Job nagsasabi sa chapter 7 ng kanyang sulat, sa Book of Job, bakit nga ba, Ama, bakit nga ba, Aba Yahovah, na pinahalagan mo ang tao? Bakit dinadalaw mo siya bawat umaga? Ano ba talaga ang tao para sa iyo? Yun ang tanong ni Job. Kaya dito si Isaiah, si Prophet Isaiah, sabi niya, the sovereign Jehovah has given me a well-instructed tongue to know the word that sustain the weary. Okay? So sabi na Isaiah, binigyan ako ng ating Ama ng bibig na pinahusay, okay, upang malaman ang mga salita niya na makapagbibigay ng pagsustina ng mga kikapuyan, ng mga nanghihina, to sustain the weary. He wakens me every morning, morning by morning, and wakens my ear to listen like one being instructed. Hallelujah. How great and wonderful our Elohim, our Abba Yahovah, that given us an attention, of such attention. This is not for Isaiah itself. No, this is for everyone. This invitation is for everyone who are willingly listen and obey His words. Hallelujah. So, our Elohim has an invitation to each and every one. Now, let us see His warning concerning of hardening from hearing His word. Okay. Ito ang mga babala. Iilan lamang. Hindi na tayo kumuha ng napakarami pa. Hindi na natin inisa-isa, kundi kumuha lang tayo ng iilan na mga babala ng ating Elohim para sa mga taong hindi or
nagmamatigas na sundin o dinggin ang kanyang mga utos o ang kanyang mga salita. Okay. In Jeremiah chapter 6 verse 10, ito ang nasusulat. Ito ang sinasabi. To whom can I speak and give warning? Kanino siya magbibigay ng warning? Who will listen to me? Yun ang sabi ng ating Elohim through Jeremiah. Their ears are closed so they cannot hear. The word of Yahuwah is offensive to them. They find not pleasure in it. Sino ba? Sabi nga ng ating Ama, sino ba? Kanino ko ba isasalita itong aking babala? Sino ba ang makikinig sa akin? Dahil ang kanilang mga tinga, ang kanilang mga pandinig ay saradong-sarado na upang hindi sila makakarinig, upang hindi sila makikinig. At ang mga salita ni Yahuwah ay offensive para sa kanila. At hindi sila nasisiyahan dito. Ito ang sitwasyon ng mga taong ayaw makinig. Merong pagpapatigas ng kanilang mga puso. Kaya nga hanggang sa Book of Hebrews sa Bagong Tipan, pinapaalala ng writer ng Book of Hebrews sa mga taong nagsasabing they are so-called believers. Pinapaalala ang sinabi sa Torah na nagsasabing, if you hear the words of Elohim, do not harden your heart. Just what our ancestor did in the wilderness. Pinapaalala ng Book of Hebrews yun. Na huwag nating gagayahin, huwag mauulit ang ginawa ng ating mga ancestors that our Elohim instructed them those days. Sabi niya, if you hear the words of our Elohim, do not harden your heart. Kung maririnig mo ang salita ng ating alaya, huwag mong papatigasin ang iyong puso kagaya ng ginawa ng inyong mga ancestor doon sa wilderness. Babala. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, if you hear the words of our Elohim, if you hear the words of our Almighty Creator, do not harden your heart. Just listen and keep them. Keep it in your heart. Just what David did. Just what David said. In my heart, O Elohim, I have hidden your word so that I cannot sin against you. In the book of Psalms, yun ang sinasabi ni David. I have hidden your heart. I have hidden your word in my heart, O my Elohim, so that I will not sin against you. Ito sana ang ating gagawin. Ito sana ang gagawin ng bawat isa. Listening to His word and storing up in His word
in our heart. Bakit? Dahil nararanasan na ng ating mga ancestor ang mga sitwasyon. Nararanasan ni David ang mga sitwasyon na kapag hindi siya nakikinig at hindi niya mapapakinggan ang instruction, ang salita ng ating Elohim, he failed. Hindi siya nagtatagumpay sa kanyang mga ginagawa. At merong kaakibat na palo, merong kaakibat na kapighatian. Kaya, mga kapatid, we must listen and hearing the words of our Elohim. Isa pa na warning. Dito pa rin sa Jeremiah chapter 6. Sa verse 19, he added, "Hear you earth," sabi ng Ama. "Hear you earth, I am bringing disaster on this people, the fruit of their schemes, because they have not listened to my words and have rejected my laws." Pinaparating ng ating Elohim ang kanyang babala. He did a warning to those people, to these people. Sabi niya, makinig ka, mundo. Makinig ka, earth. Ako'y magdadala ng disaster sa mga taong ito, sa bunga ng kanilang mga plano, sa kanilang mga ginagawa, dahil hindi sila nakinig sa aking mga salita, hindi sila nakinig sa aking mga inuutos, and have rejected my laws. Hindi pa nakinig, binaliwala pa ang utos ng Ama. Ano ang gagawin ng Ama? He will bring disaster. He will bring a torment. He will bring punishments. Aantayin pa ba natin, mga kapatid, na darating ang pagkakataong iyon? Hallelujah. Hindi na. Di ba? Isa pa na referensya sa babala ng ating alahayop. In Jeremiah chapter 13 verse 10, sabi niya, "These wicked people who refused to listen to my words, who followed the stubbornness of heart and go after idols to serve and worship them, will be like this belt completely useless." Grabe, ano? Nakakatakot, mga kapatid. Nakakanginig ng laman. Sabi ng Ama sa mga hindi makikinig sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, and refusing, babaliwalain lang ang kanyang mga salita, sabi, at to follow their stubbornness, their arrogance and pride. Okay? Hindi pa ganon, hindi pa nakontento, go after other goddesses, go after other
idols to serve and worship them. Look at our community. Look at the places where you belong, brethren and friends. How does it goes? The people who are there serving and worshiping, are they worship to our Almighty Elohim? Are they worshiping the source of everything? Are they worshiping Abba Yahuwah? Are they following the deeds of our Messiah Yahushua? Are they following the true steps, the steps of a true Messiah? Are they? Look at your surroundings. Just observe. You are blessed that you are one of the millions and even billions of people around the globe, around the world, na nakakilala ka sa tunay, sa Hebrew name ng ating layang, sa Hebrew name ng ating Messiah. And you are striving, and we are striving to follow His commandments. Kaya pag-igihan na lang natin. Huwag mong baliwalain, kapatid. Huwag mong i-ignore. Do not take it for granted. Because merong kaakibat dyan na palo. Iiyak ka nga kapag nawalan ka lang ng pambayad ng kuryente. Iiyak ka nga nang wala kang ipambabayad ng utang. At kung ano-ano pa. Lalong-lalo na kung papaluin ka na. Papaluin na tayo ng tudo ng ating halayang. Huwag naman sana. Huwag naman sanang aabot pa ng ganun, ng ganyan. Kaya makinig na lang tayo sa kanyang pagsasalita sa atin. In some ways, sa kahit anong paraan na maririnig natin ang kanyang babala, ang kanyang mga salita. Huwag nating patitigasin ang ating mga puso. Gaya ng warning na ibinigay niya noon pa man hanggang sa kapanahunan ng mga disipulo, ng mga apostolis. Do not harden your heart. If you are hear the words of our Elohim through some ways. Hallelujah. So anong mangyayari kapag hindi ang isang individual? Anong mangyayari sa kanyang lipi kapag hindi nasusunod or hindi susunod or hindi makikinig sa kanyang mga salita? Ganon ang sinasabi, binabasa natin kanina sa Amos. Darating ang panahon na hindi na natin mapapakinggan ang kanyang mga salita. Maghahanap tayo pero hindi na natin ito masusumpungan. Hindi na natin, huwag na natin paabutin pa sa puntong iyon, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo na ang maghahanap. We must treasure every moment ngayon na makakarinig pa tayo, libreng-libre pang mapapakinggan natin ang kanyang mga salita through some ways, through each and individual na nagbibigay ng panahon sa pagpapaalala sa bawat isa sa atin. It doesn't matter who they are, who he is, who she is. The important thing is nagbibigay siya, nagpaparating siya
sa salita ng ating Elohim. Mararamdaman naman natin ito sa ating mga diwa kung ito'y kalooban ba at ito'y nasa panig ba ng ating Elohim. Yes, there are some peoples na ginagamit ang salita ng ating Elohim on their own basta na lang sila'y makaka-take advantage. Pero mararamdaman naman natin ito sa ating mga diwa. If we are truly seeking the guidance of our Elohim, He will send His Spirit to connect our spirit. Mararamdaman natin ito. Kaya ito ang resulta, mga kapatid, sa mga hindi makikinig sa kanyang mga salita. Maliban sa Amos chapter 8 verse 11 and 12, ito pa. In Isaiah chapter 63 verse 17, ito ang nasusulat. Why, Abba Yahuwah, do you make us wander from your ways and harden our heart so we do not revere you? Nagtatanong na. Bakit? Bakit ba, aming Ama, na nagiging palaboy na lang kami? Nagiging namamangha na lang kami or whatsoever sa aming mga pinagdadaanan, sa aming pamamaraan? Bakit pinatitigas mo? Ay, bakit tayo pa? Bakit hahayaan pa nating darating na tayo'y magtatanong sa ating alahayam kung na darating ang sinasabi sa propesiyang ito, na tayo na magtatanong, bakit ba napakatigas na ng puso ko na hindi ko na maiintindihan ang iyong mga salita, ang iyong mga utos? Bakit na hindi na ba ako nagbibigay ng takot sa iyo, ng respeto sa iyo? Resulta yan ng hindi ka nakikinig sa kanyang babala before. So ngayon pa lang, kinig na tayo. By this time, we eagerly listen to His words para hindi na natin mararanasan ang propesiyang ito. In Jeremiah chapter 14 verse 12, ito ang nasusulat. Although the past, I will not listen to their cry. Ito ang resulta. Mga resulta na ito, mga kapatid, sa hindi pakikinig, hindi pay attention sa kanyang mga salita. So, darating ang panahon na ganito ang sitwasyon. Although the past, I will not listen to their cry. Sabi ng ating alayam, sabi ng ating alum, kahit sila'y hindi pa kakain, kahit pa sila'y mag-aayuno, hindi ko pakikinggan ang kanilang mga pagtangis. Though they fast, I will not listen to their cry. Though they offer burnt offerings, I will not accept them. Instead, I will destroy them with the sword, famine, and plague. Nakakatakot, nakakapanginig ng laman. Mga kapatid, mga kaibigan, sabi niya, kahit sila'y magfa-fasting pa, kahit hindi pa sila kakain, kahit sila'y sa Bisaya pa, mga kapatid, bisan pag magligid-ligid na sila diya, I will not listen to their cry. Hindi ko sila pakikinggan. Kahit sila'y mag-aalay pa ng mga susunugin, mga sinusunog na mga alay, I will not accept them. Hindi ko tatanggapin ang kanilang mga alay. Bagkus,
I will destroy them. Sisirain ko sila sa pamamagitan ng kamatayan, sa espada, sa kagutuman, o sa mga kapighatian. Sa mga hampak, o sa mga binisaya pa, sa mga sakuna. Ba? So yun ang resulta ng hindi pakikinig sa salita ng ating Elohim. In Jeremiah chapter 19 verse 15, ito pa, this is what Yahweh Almighty, the Elohim of Israel says, listen, I am going to bring every disaster to this city and all villages around it. I pronounce against them because they were stiff-necked and would not listen to my words. Ano ang ipapadala, ipaparanas ng ating Ama kapag hindi tayo makinig sa kanyang mga salita? Disaster, plague, famine, death, and even death. Kaya mga kapatid, nakakatakot. Ha? Yun ang mga propesiya. Yun ang nakasulat. Yun ang pinaparating sa atin ng ating Ama sa ating kapanahunan, hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Kaya, isang babala, sabi niya, baka sasabihin nyo, mga kapatid, mga kaibigan, ay, noon pa yun, brother. Sa lumang tipan pa lang yan. Okay. Wala nang propita ngayon. Eh, paano? May sinabi ang ating Misaya in Matthew chapter 10 verse 14. Sabi niya, if anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or that town and shake the dust off your feet. Hala. Mismo ang ating Misaya dahil binigyan niya ng sugo ang ating mga kapatiran. Yung mga nauunang disipulo ng ating Misaya. The Great Commission na tinatawag sa Matthew 28 nang sinabi ng Misaya, go to the world and preach the gospel. Baptize them. Yun ang kasulat, ha. Dito pa lang, nung tinitrain pa ng ating Misaya, prior sa kanyang huling instruction sa mga apostolis, nung siya paakyat na, pabalik na sa kanyang trono, sinabi niya sa training pa lang, pinapadala niya ang mga disipulo niya, sabi niya, if anyone will not listen to your if anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home. So, kung sino man ang hindi tatanggap sa inyo at hindi makikinig sa inyong mga salita, yaan nyo, iwan nyo. Nakakatakot yan, mga kapatid. Ang isang nating elder, isang kapatid natin, nagsasabi, nung kami nag-uusap, sabi niya, ay, alam mo kapatid, hindi na ako kumbaga, hindi ko na pinupost pa, hindi ko na kumbaga, hinahayaan ko na lang yung aking mga kapatid sa laman or yung aking mga kaibigan. Bakit niya nasabi yung ganun? Kumbaga, umabot sa punto ng siguro discouragement dahil
nung sinabihan niya, binigay niya ang words of wisdom, words ng ating Elohim, ang katotohanan, baga, pinipresenta niya, hindi siya pinaniniwalaan. Sino ba ang nakakaranas ng ganyan? Sino ang nakaka-experience ng ganyan? Mag-thumbs up na lang. Hindi tayo exempted, nararanasan din natin yan. Kaya dinudulog na lang natin sa Ama. Nasabihan na natin sila, kagaya ng utos ng ating Ama doon sa kay Prophet Ezekiel. Sabi niya, watchman, ibigay niyo ang babala. Bigyan mo sila ng babala. Kung makikinig sila, mabuti. Kung hindi sila makikinig, sa kanila na ang bigat na papasanin. Diba? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, wherever you are, wherever you go, whatever you do, just listen. Listen the invitation of our Elohim. Sabi ng Prophet Isaiah sa chapter 55 verse 6, seek our Abba Yahuwah while He may be found. Draw unto Him while He is near. Hahanapin natin ang ating alahayam dahil siya matatagpuan pa. Hallelujah. At lalapit tayo sa Kanya ng open arms pa, ating Ama. Bakit natin nasasabi yun? Dahil hindi pa nagaganap, hindi pa naipapatupad ang final judgment. You have the time. Now is the time to listen the voice and the words of our Elohim. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin. Huwag nating i-ignore. Uulitin ko na naman. If you hear the words of our Elohim today, do not harden your heart just to what our ancestor did in the wilderness before. Hallelujah. Be blessed and once again, happy Sabbath sa ating lahat. I love you. Shalom.